Asin sa kunyan sa barentang DENR bilang pangenot na aktibidad para sa 2015 First River Basin Summit na may tema na showcasing best practices for sustainable watershed governance, isinagibo ang sarong essay writing and poster making contest kan nakalihis na Oktubre 22, 2015 sa DENR 5 Multipurpose Hall, Rawis, Legazpi City. Inipig balehan kan mga college students, hali sa man lain-lain na eskulahan, pribado man o publiko as in state universities and colleges or SUCs sa rehiyon. Ang kompetisyon patribayan sa pagsurat o essay asin pag-ibon ng poster sponsoran kan DENR Regional Office No. 5 Bicol River Basin Management Council sa pagikan technical working group kani asin sa pagipagtabangan man kan Bicol University College of Agriculture and Forestry. Ang kompetisyon may tema na Care for Watershed, Care for Life, kung saan ang mga naggarana nakaresibinin premyo na cash apisar pa sa sertipiko. Para sa first prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, asin third prize 3,000 pesos ang naresibikan mga nanggarana. Para sa on-the-spot poster making contest, nakuha ni Reggie Parques kan UAS Community College and first prize, Teres Ann Perez kan Bicol University College of Science. Para sa second place, asin Oscar Meridian Estiles kan Bicol University College of Science, asin Rodel Acuña kan Daragang Community College na tablaman sa third place. Para sa on-the-spot essay writing contest, si Crisa Beth Liado kan Divine Word College of Legazpi City anangenot sa first place, pigsundan ni Michael Valle kan Partido State University sa panduan na pwesto, asin Sara Lynn Olaires kan Bicol University College of Agriculture and Forestry sa third place. Ang 2015 River Basin Summit gigibuhon sa Central Bicol State University of Agriculture o CBSOA Auditorium, San Jose, Pili, Camarines Sur sa mabot na Thursday, Nobyembre 5, 2015. Si Mapang Bareta, mabot sa 15 Kuweba sa Riyon 5 sa ngunya na taon 2015, ang nalaog kan Team kan Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section kan DENR ngani na magkondukta nin assessment o pag-adal bilang parte kan mandando kan ahensya para sa pagprotehir asin pangataman kan mga kuweba sa nasyon kung saan ang mga ini pigkukonsidera na parte kan rekurso naturales kan nasyon. Formal na pig-presentar kan Cave Assessment Team kan Setyembre 14 asin 15 2015 ang resulta kan kinibong assessment na isusumitir sa Regional Cave Management Committee para sa magkakanigong pag-review. Bibulugon man ang sarong management plan kaparte ang local government units or LGU asin landowners kan kinamumugtukan kan mga kuweba para sa mas epektibong pagmalihar sa mga kuweba sa rehiyon. Nagapira sa mga kuweba ang nalaog asin naklasipikar kan ahensya ang mga minasunod. Dalangin asin Tolentino Cave sa Camarines Sur, Cagabulacao, Nagtikwil, Minaroso, Kitinday asin Silay Cave sa Albay, Karilagan asin Aswang Cave sa Catanduanes, Puting Bato, Pinamarbuhan asin Mabangkal Cave sa Masbate, Piot asin Kulalapnit Cave sa probinsya ng Sorsogon. Apisar sa biodiversity, archaeological, historical, cultural, tourism asin potential socio-economic value kan mga kuweba, importante na maklasipikar ang mga kuweba sa nasyon ngani na maaraman kung ano ang magiging sustainabling gamit kan mga kuweba asin ma-identifikar ang magkakanigong estratehiya sa pagmanihar asin pagpreserbar sa mga kuweba, partikular na sa Riyon 5. Sa bilog na nasyon, may total na 1,756 ang mga na-identifikar na kuweba asin makukuha man ang 44 klase ng hayop na nag-star sa mga ini siring sa paniki, talapang asin gamgam. Sunod sa Republic Act 1972 o National Caves and Cave Resources Management and Protection Act, napigpasar kan Abril 8, 2001 ang DENR ang natawan ng mandato sa pagbilog asin pagpautob ng programa para sa pangataman, proteksyon asin konserbasyon kan mga kuweba asin rekursos na makukuha digdi. Yan ang kapilugan kan sa tuyang barantang DENR. Ang tabayanan, masunod tulos ang sa tuyang featured story ang success story kan probinsya ni Albay manungot sa pagpautob kan National Greening Program. Yan po si Heiser Neres para sa DENR at your service. Ito ang lalawigan ng Albay. Una itong pinangalanan na Ibanon. Kalaunan ay naging Albay. Halaw sa salitang Albaybay o by the Bay. Ang lungsod ng Legazpi ang kabisera nito.
Ang National Greening Program sa Albay ay masigasig na ipinapatupad ng Centro Legazpi at Centro Ginobatan. Executive Order 192. This prescribes for the organizational structure of the Department of Environment and Natural Resources or the Provincial Environment and Natural Resources Office of Albay was mandated to serve as the frontline service office of the DNR. Penro Albay has an administrative jurisdiction over two Centros, Centro Legazpi, which covers the 1st and the 2nd district, and Centro Ginobatan, which covers the 3rd district of Albay. Ang Centro Legazpi sa ngayon po ay sasakop po ang mga bayan ng Bakakay, Daraga, Malilipot, Malinaw, Manito, Rapu-Rapu, Santo Domingo, Tiwi at ang dalawang syudad ng Legazpi City at Tabaco City. Centro Ginobatan was established way back in 2011 but operational on January 2012. It covers 8 municipalities. Our NGP project is centered in the municipality of Ligao, Libon, Owas, and Piudaran, where we have enough timberland which is supposed to be reforested. Ang NGP ang pinakamalaking reforestation sa kasaysayan ng Pilipinas. The government, over about 25 years of reforestation, was able to regreen only 100 of hectares. But this time, the Aquino administration, through the DNR as spearheaded by our very able Secretary Pahe, tends to double that number, from hundreds to millions reforested areas within a short span of 6 years period. That is for the year 2011 to 2016. Tulad sa ibang dako ng bansa, ang Albay ay madalas maharap sa mga pagsubok gawa ng kalamidad. Ang hagupit na mga ito ay bakas pa sa ilang panig ng lalawigan. Nitong taon 2014, ito ay dinaanan ng bagyo na sinundan ng bush fire, kung saan abot sa 1,000 hektarya ng NGP sites sa bayan ng Rapu-Rapu ang naapektuhan. Gayunpaman, palaging handa ang mga people's organization. Sa katunayan ay patuloy ang isinasagawang rehabilitasyon ng Centro Legazpi sa lugar na nasalanta sa pamamagitan ng replanting. Dito sa mga nangyari pong bagay na hindi inaasahan, doon po natin nakita ang dedikasyon ng ating mga people's organization. Sila po ang nanguna sa pagpapapula po ng sunog. 1 buwan po pagkatapos ng bagyo, muli pong nainumbalik po ang mga ilang plantasyon sa pamumuno po ng ating mga people's organization. Bagamat dinaanan kami ng kalamidad na kung saan napinsala po ang maraming bahagi po ng aming pong mga patanim, pero ganun pa man po hindi po kami nadisospira o nawala ng pag-asa sapagkat kami po ay maraming mga seedlings na mga pampalit dyan at marami po kaming mga tao. Mula 2011 hanggang 2013, nakapagtanim na ang NGP ng Centro Ginobatan ng abot sa 2,280,930 seedlings sa 5,437 hectares. Sa kalagitnaan ng taong 2014 pa lamang, sa target nito na 1,227 hectares, ito ay nakapagtanim na ng aabot sa 622,600 seedlings. For 2011, we have 9 sites consisting of 706 hectares. For 2012, we have 21 sites of 784 hectares. For 2013, we have 5 sites of 720 hectares, including the Balik Provincia project, which is 2,000 hectares, or a total of 43 sites consisting a total area of 5,437 hectares. Ang Centro Legazpi ay nakapagtala na ng 3,767,692 seedlings na naitanim mula 2012 hanggang 2013. Noong 2012, mahigit po ng 1,034 hektarya ng
kagubatan ang mga taniman na. Naandyan po ang kasama po dyan ang fuel wood, ang fruit bearing at ang mangrove. Sa taong 2030 naman po ay merong higit na 1,700 hektarya na rin ang nataniman. Sa kasalukuyang taon po, ang target po namin ay 888 hectares. At sa 2015 po, meron po kami tinatarget na 1,641 hektarya. Kasabay po rin doon ang BUB, mas kilalang bottom-up budgeting o ang Barangay Forestry Program na meron pong target na 58 hektarya. Bahagi ng NGP sa Albay ang Balik Probinsya Program bilang isang National Convergence Initiative kung saan katuwang ng DENR ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa programang ito. Ito ay may layunin na mahikayat ang mga urban settlers, partikular sa Metro Manila, na bumalik at pagyamanin na lamang ang mga lupain sa probinsya. Ating Balik Probinsya Program may sakop na 2,000 hectares. Ang mga tinanom na digde, mga kape, pili, dangkalan, nara, mga firewoods, mahogany. Sa abot ng mga panahon, pag nagprodukta na yun yung mga tinanom digde, siguro dakol ng may ganyo na magdigde. Malaking papel ang ginagambana ng mga Forest Extension Officers, katulong ng mga people's organizations at NGO sa pagpapatupad ng NGP sa Albay, mula sa monitoring sa seedling production hanggang sa iba't ibang gawain sa mga plantations. Pag-abot sa monitoring, every week niya kung kami digdi sa site. Pag-abot kang aldaw niya kung kami digdi, coordinate sa PO kung ano ang mga plano nagigibuhan for that day or for that week. Ang role po ng NGO digdi sa BPP is makatabang po sa mga tao na pwedeng magtrabaho o sa plantation. Mga modernong monitoring gadgets, gaya ng Android tablets at GPS, ay siyang gabayan ng mga extension officers upang matiyak na nararating ang mga plantation sites na isasagawa ang mga gawain gaya ng seedling production, site preparation, outplanting at iba pa. Bawat isa po ay meron po nitong mga ganitong gadget na siya po nilang ginagamit sa pag-monitor, pag-supervise ng ating proyekto. Na isa po sa nagiging paraan para po yung ating transparency sa gobyerno maipakita po ng Senro Ginobata. Sa pagpagitan po ng aming regular meetings every Monday ng mga FEO, once every month po, nagkakaroon kami ng meeting sa mga ating mga stakeholders. Siguro may nagabos na mga tanong makalaog sa polygon. Nagagamit kami ng mga GPS, ginaguide mi ang mga planters. Bali, ang seedling production naman is dapat nasa laog siya ng project site para kapag howling, madali and hindi ma-stress yung mga tanim pag itatanom na. Sinisiguro ng opisina na na-comply ng mga PO o NGO yung lahat ng activity na napapaloob sa proyekto bago aprubahan yung payment o ang billing sa cycle ng gandang billing sa kanilang proyekto. Sinisiguro din ng NGP sa Albay na akma sa lugar na pagtataniman ang klase ng pananim o commodity. Masigurado namin na magkaroon ng talagang successful na implementasyon ng National Greening Program. Beforehand, nagkaroon talaga ng site planning kada area. Tinitingnan namin kung ano yung nababagay na species para sa isang lugar. Ayan ay pinag-aralan namin before mag-implement. Mahalagang bahagi ng mga gawain sa NGP ang maintenance ng mga pananim o PMEP, Protection and Maintenance of Established Plantation. Ito, ayon kay Mang Romeo, ang ikinaiba ng NGP. Ang karayang ngayon ko yan sa National Greening Program, igwang sa maintenance. Harga mga extension officer, halos sorosimana, nagbibisita. Napapakaray ang proyekto. Ano ang problema, nare-reparo tolos. Ang mga gawain para sa PMEP ay may karampatang paring pundo at mahigpit pa ring minomonitor ng mga extension officers. Halimbawa, tapos na ang plantation, araw kayo ni may PMEP na nangyayari. Kung ano ang pwedeng makapagayon pa mas lalo sa plantation, nagre-recommenda kami halimbawa may mga ibabrashing na lilipudan na ang mga pananom, nag-required kami kang strip brushing. O kaya much better pag tag-init,
ring weeding ang ginigibo mi. So, ang naging estratehiya namin dito ay ang tuloy-tuloy na pagtatrabaho at panatiling malinis ang plantation. At nagkakaroon rin ho kami ng immediate replanting sa mga nakikita kong mga namamatay na mga seedlings. Pinananatili po namin na malinis itong aming fire line at maiwasan pag-spread ng sunog na kamamatay po ng aming mga pananim. Dahil sa pinalakas na information education campaign sa mga pamayanan na sakop o malapit sa mga NGP sites, naging positibo ang pagtanggap ng mga nananahan dito at matagumpay na nahihikayat ang iba't ibang sektor na makilahok sa mga aktibidad sa mga NGP sites. Sinisigurado din namin na lahat ng stakeholders ay nagpa-participate, so nag-encourage din kami ng iba pang participants bukod sa national agencies, sa mga private sectors, sa mga religious group. Nagamit namin dito ang aming convincing power para makuha o mahikayat ang mga tao sa barangay o mga local people para mag-participate o ma-involve dito sa project na ito. Ayon kay E.O. Mater, naging instrumento ang NGP sa pagbabagong buhay ng ilan sa mga kababayan na dati ay involved sa mga illegal na gawain, subalit naging mga aktibong kalahok ng people's organizations sa pagtataguyod sa National Greening Program. Pagpasok nitong ating NGP sa kanilang site, sa kanilang lugar, ay unti-unti silang nabago na kung saan mas nakafocus na sila dito sa ating project na ito. Si Mang Jun ng Cagmanaba Coastal Upland Farmers Association Incorporated at marami pang iba ay lubos ang pasasalamat sa biyayang natanggap sa NGP. Mga standby na arugayan, natatabangan ko po. Nagkaigwasin ng trabaho, makapaglinig, makapagtanom. Lalong-lalo po tabi, kapag po ibang tinanong na mo, nalalo po ka din kape, dahil man po kami makakinabang. So, akit po na mo, sa pasunod-sunod po, kahit po sinra pwede po magpakinabang. Dito sa barangay namin, pinabigyan ho namin ng hanap buhay ang mga tao, lalo na po yung mga nakatira dito sa bundok. And at the same time ho, nakatulong po kami sa pagresolba sa climate change. Maski sa pambalong-balong kan eskwela, igwana kami, may pambagas pa. Nagpapatindog sa dit na harong, katabang pa sa mga tugang na medyo kapos-kapos man. Salamat sa Indo, ang tabang sa Indo sa amin, mga trabador. Kami ang Pio Mupay. Maraming salamat, NGP. Ang bukas kamay na pagtanggap at kooperasyon ng bawat sektor ng lipunan ay patuloy na hinahangad para sa tuloy-tuloy na tagumpay ng National Greening Program hindi lamang sa lalawigan ng Albay kundi sa buong bansa. Ito kasing National Greening Program, isa ito sa pinakamagandang programa ng gobyerno natin. Dahil kung titingnan mo, sa aspect ng upland deforestation, kailangan na yan na makontrol man lang yung possible landslides. Napagpaka-importante rin ang mangrove reforestation. Una, attraction yan sa tourism. Pangalawa, talagang na-improve naman yung supply ng mga shells, mga crabs, mga hipon, na-improve rin yung stocks ng mga isda. Kaya ako mismo, malaki ang paniwala ko sa programa. Sa kong pag-apresar, na inikada ko lang tabang digdi sa sakuyang barangay, na digdi ngani sa sakuyang barangay kay Puhan, maray ang programa ka na gobyerno, lalong-lalo sa programa kay ng departamento ka na DNA Greening Program. The local government of Pinubatan reaffirms our continuing to the NGP as we are always open to partnership, converge and collaborate in all national government undertakings. The National Greening Program seeks to collaborate the participation and involvement of all sectors of the society, from the national government agencies to be led specifically by the DNR, the DA, and the DAR as convergence agencies.
This also involves the LGUs, the state universities and colleges, the government-owned and controlled corporations, the private sectors, civil society organizations, and the entire citizenry of the country. Ang papel kan coral reef o bahura sa pagsira bilang hanabuhay o pagsagang sa makusog na ukol, aram na kan kagabsan, ang lagad ang proteksyon kay ni laban sa abuso, siring sa basura, polusyon, illegal na pagsira, asin pagkuha kay ni sa dagat, dapat pang aramon kan lambang na mamanwaan. Sa lidong kan Sustainable Coral Reef Ecosystems Management Program o SCREM, ang bahura o coral reef mapupurtihiran laban sa pagkaubos kay ni. Aramon daan SCREM, ini sarong programa ka Department of Environment and Natural Resources Region 5. Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharaning DENR office sa indong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph.